breaking news. Ang arresting officer ni Grijaldo nasa hospital room ni Grijaldo. Inaresto na siya at persahang dinadala sa detention center ng HOR without doctor's clearance and medical clean bill of health. Oh my God, mga palangga. Sabi nga ni ng ating puting SWAT is magkasepsi. Exact. Tignan mo to. Putangin ng mga to. Oh, breaking news. Tama ba to? Kayong mga kabaro ni Grijaldo? Kaya nga. Pinapwersa na kunin sa ospital si Grijaldo para dalhin sa HOR. Against medical doctor's advice? Tama ba to? Mga palangga? Breaking news ito. Puwersahang dinadala sa detention galing sa operasyon. Kaya babanggit lang natin kanina. Eto pa ba ang Pilipinas na gusto nyo? Utos to ni Lisa Tanas ni Marcos. Inuutusan na yung Huwad Committee na yan. Katulad ng paninikil nila sa akin. Breaking news yan. Di ba gusto nila akong dalhin dyan sa Pilipinas? Remember that? Nang sabi ni Taberna, kami ay makipag-ugnayan sa Amerika. Akala kasi nila ay Filipino passport pa ako. Yun din ang gusto nilang gawin sa akin, gurgurin ako. And now, eto na yung sinasabi ko, mga sir, mga ma'am. Kaya nga. Ang sabi ko sa inyo, aantayin nyo pa po ba na gawin sa inyo ni Lisa Marcos to, ni Bangag Jr., ni Romualdez, at pakikisabuatan ng Huwad Committee? Makatao ba to? Makatao ba to? Correct. Duwag Kahit kasi sa ang karamihang Sierra may iipi ceasefire ngayon. na tinatawag. Etong nasa ospital, naka-confine. Ganito ka-demonyo ang gobyerno ni Marcos sa pakikipagsabuatan ng Huwad Committee. Kung hindi pa kayo lumabas sa inyong mga tahanan, sa kalsada, kayong mga religious group, na kayo ay may moral obligation sa inyong mga nasasakupan, whether you are INC, Catholic, whoever you are. Karapatan nyong manindigan dahil demonyo na po ang gobyerno. Only dito sa Marcos na to. Ito siguro ang ginawa ng tatay niya noon na hindi natin nakita nung bata tayo. At yung mga dilawan noon, tama silang lahat. Pero ngayon, kaalyado na nila. Ibig sabihin, parang demonyo. And now, nasa ospital, naka-admit, nag-opera sa shoulder, nagre-recuperate, pwedeng mabali o ano pa man yung kanyang nakasling or whatever, I don't know kung ano yung condition niya right now. Pero ito, mag-people power na, sabi ni Annalyn, ganito kahayop ang gobyerno ninyo. Kaya napakawalang iya. Puntahan, kung nandiyan kayo mga supporters ng bayan, secret martial law na nga eh. Sara, o supporters ng katotohanan, supportahan natin si Colonel Grijaldo. At dapat managot itong mga putangay na mag-aklas na dapat ang mga taong bayan mag-speak up, mag-peaceful speak up, mag-civil disobedience, huwag na kayo magbayad ng taxes, huwag na kayo pumasok sa mga kawanin ng gobyerno, dahil legal yan. Civil disobedience. Dahil hindi nyo na kaya, ang ginagawa ng gobyernong ito, huwag na magbayad ng tax, binanggit ka ni Pangulong Duterte. Huwag na kayong pumasok, mag-welga, mag-strike kayong lahat sa ganitong klaseng kababuyan ng ginagawa ng bangag na gobyerno na ito. Kaya nga, tingnan nyo ang nangyari sa Syria ngayon. Oh, nakalayas na ang presidente. Oh. Nakatao ba ang ginagawa ng Huwad Committee? Hindi po yan sila gagalaw. Kung hindi inutusan ni Lisa, kidnapper, smuggler, Marcos. Correct. Tingnan niyo ang nangyayari sa Syria ngayon. Di napalayas ng presidente. Siya lahat ang may utos niyan. Lahat ng mga nagsasalita, takutin, sindakin, gurgurin. Katulad ng ginagawa nila sa akin dito sa Amerika. Sino naman? Kung titignan nyo, yung mga nag-file sa akin ng kaso, yung dalawa doon, mga dugyot. Walang pera. Dating walang pera, mga nangutang lang, nangutang dyan kay Kati Binag. Sabihin ko na, Kati. Yan ang sinasabi ko. Secret martial law na ang Pilipinas.
Hindi nga dinideklara publiko. Kasi tingnan nyo yung mga galawan ng gobyerno ngayon, galawan ng mga pulis. Nasa pilitan silang umaaresto. Si Colonel Grijaldo kahit naka-confine sa hospital kasi may nagpapa-opera siya. Ngayon, binawarrant of arrest nila, kinuha nila kahit walang doktor sa advice. Tingnan nyo. Ano yan? Di pa ba yan martial law, mga taong bayan? Maliwanag pa sa sikat ng araw ang ginagawa ng gobyernong ito. Huwag kayong magdunong-dunungan dyan. Kayong mga AFP, mga military na mga matitino. Kitang-kita nyo na ang katarantaduhang pangbababoy ng gobyernong ginagawa sa ating lahat. Kailan pa ba kayo kumilos? Magkaisa na tayong lahat, mga taong bayan, lumabas na kayo. Magkiisa na kayo doon sa EDSA. Hindi na po matino itong gobyernong ginagawa ng gobyerno sa mga ordinaryong Pilipino. Tingnan mo, Colonel yan Colonel Grijaldo, ginanyan nila. Kahit nasa hospital, walang doctor's advice or na para pwede siyang ilipat. Ngayon, puwersahan nilang kinuha para ilipat nila sa detention. Tingnan nyo gaano katarantado ang gobyernong ito. Secret martial law na, mga taong bayan. Kumilos na kayo. Huwag nyo nang paabuti ng Pasko itong bangag na adiktos na Marcos Jr. na adik. Sabi pa ni Atty. Glinchong, drug addict. Diyos ko po, hindi ba kayo natatakot na baka pagdating ng panahon, kayo na naman ang malas-malasin, kayo na naman, sa inyo na naman mangyayari ang ganitong sitwasyon ng panggigipit ng mga abusadong tarantadong gobyerno. Hindi nyo ba iniisip ang ganun? Na baka mangyayari sa inyo ang ganitong sitwasyon? So habang ngayon, na malakas pa kayo, kitang-kita nyo na ang nangyayari sa atin, pang-aabuso na to, hindi pa kayo kumilos? Hindi po ito usapin ng Duterte. Huwag na po kayong maghintay ng utos ni Tatay Digong dahil hindi po ito usapin nila para sa kanila. Usapin na po ito ng karapatan natin bilang mga ordinaryong Pilipino na inaabuso ng gobyernong ito. Sana mulatin nyo yung mga mata ninyo. Ang Duterte, kahit ano pang panggigipit dyan, kahit ano pang ginagawa ng gobyerno, makasurvive yan. Malalampasan nila yan. Mga matatalino yan. Makakakain pa rin yan. Kahit anong mahal ng mga bilihin. Itong ginagawa natin na nagsasalita tayo, lumalabas ang mga ibang kababayan natin dyan, para po ito sa kapakanan natin. Responsibilidad po natin na magsalita sa ginagawa na pang-aabuso ng gobyerno. Katungkulan po natin ito. Karapatan po natin ito, wag po kayong matakot. Kaya paulit-ulit nang sinasabi ni Captain Dado na lumabas na kayo, wag kayong matakot dahil karapatan natin ito. May freedom of speech natin ito. Demokrasya tayo. Karapatan natin to. Walang pwedeng makasupil dito sa karapatan natin. Ayan na si Captain Dado.
Ayan na yung mga retired FGF, retired general. Naghihintay lang sila ng tamang hudyat. Kaya samahan nyo na po sila. Samahan nyo sila, Captain Dado, yung mga retired FGF. Naghihintay po sila sa inyo. Mga taong bayan, lumabas na po kayo, makiisa kayo sa FGF. Sa mga retired general, marami po sila. Dahil nakikiisa na rin ang MNLF. Kailangan na talagang hilain, kailangan na talagang palayasin yung mga abusadong kawatan sa Kongreso. Kailangan ng isara yung Kongreso na yan. Kailangan na yang ihampas yung mukha ni Tambaloslos. Pasabugin yung yagbols niyang loslos. Yan yon. Kumilos na kayo. Makiisa na kayo sa FJF. Tingnan nyo ang nangyayari ngayon sa Syria. O di, mapayapa. Freedom ang mga, may freedom na ang mga ordinaryong citizen ng Syria. Na pinalayas na nila yung nasaan na yung presidente niya si Assad. Lumayas ba o namatay ba? Kasi yung balitang nabasa ko namatay daw sa plane crash. Kasi wala pang balita kung nasaan napunta yung presidente. Lumayas siguro. Tingnan nyo ang Syria ngayon. Di maraming nagpapasalamat na ang mabuti na lang yung mga rebelde ng Syria. Dahil tumutulong sa mga ordinaryong mamamayan ng mga taga-Syria. Pinapakawalan yung mga Tingnan nyo kung ang gulo-gulo ng bansa kapag ang gobyerno ay isang abusado. Kaya wag nyo nang hintayin na kayo na naman ang biktima ng inayupak na bangag na gobyernong Marcos na ito. Kasi dahil pa nga, sabi ni Maharlika, lahat yan, utos yan ni Marcos Jr. at ni Lisa Tanas. Tingnan nyo si Colonel Grijaldo ngayon, anong nangyayari? May batas pa bang sinusunod sila? Makiisa na po kayo sa FGF kay Captain Dado. Tulungan nyo ang sarili ninyo dahil kapakanan nating lahat ito mga ordinaryong Pilipino. Para ito sa ating mga anak, sa mga kaapu-apuhan ninyo na at least hindi maabuso. Yan lang. Huwag po kayong matakot, karapatan po natin ito. May freedom of speech po tayo, mga Pilipino.